Eto na mga tol, panibagong gera na naman dahil eto na, sinimulan na ng Israel ang full occupation sa Gaza. Tulad nga nung naibalita nung nakaraan na binigyan natin ng komentaryo at reaction video para daw tuluyan ng matahimik ang Hamas. No? Kailangan ng sakupin ng Israel ang Gaza. So eto na, sinimulan na nila ang full occupation. Sabi rito sa report, mula rito sa Net25, kinumpirma ng Israel ang simula ng kanilang tuluyang pagsakop sa mga natitirang teritoryo sa Gaza sa gitna ng usaping ceasefire. Siyempre, pag sasakupin mo yan, hindi yung pupunta ka lang dyan at bigla mong sasakupin. May labanan yan kasi siyempre may puwersa pa rin yan mga tol eh. So alamin natin ang buong detalye. Samahan ninyo ako, panoorin natin itong balitang to mula rito sa Net25. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kinumpirma ng Israel ang simula ng kanilang tuluyang pagsakop sa mga natitirang teritoryo sa Gaza sa gitna ng usapang ceasefire. אנחנו לא מחכים. We are not waiting. We have begun the preliminary operations in the first stages. Sabing ganon. התחלנו את Brigadier General Effie Defrin. הפעולות המקדימות והשלבים הראשוניים במתקפה We are not waiting. על העיר עזה. On the attack on Gaza City, and already now IDF forces are holding the outskirts of Gaza City. וכבר עכשיו, כוחות צה"ל אוחזים בפאתי העיר עזה. אנחנו נעמיק את הפגיעה We'll deepen the attack on Hamas in Gaza City, a stronghold of governmental בחמאס בעיר עזה. מעוז טרור שלטוני וצבאי של and ארגון military הטרור. terror for the terrorist נעמיק את organization. הפגיעה We will intensify the strikes on the terror infrastructures above and below ground. No, sa ibabaw at sa ilalim. בתשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע וננתק את לוט And sever the population dependence on Hamas. האוכלוסייה בחמאס. בהתאם להנחיית In accordance with the guidance of the political leadership and after the plans הדרג המדיני ולאחר אישור התוכניות על ידי הרמטכ"ל, were approved by the Chief of Staffs, the IDF has begun the second phase of the campaign. צה"ל החל בשלב הבא במערכה. שלב ב' במבצע Phase 2 of Operation Gideon's Chariots. מרכבות גדעון. Bakbaka na naman to. Umaangal ang mga Palestino rito ayaw nila mga tol. Namataan sa Gaza ang malaking pagsabog kasabay ng pagsugod ng tinatansyang nasa 60,000 reserved army ng Israel. O diba? Walang ceasefire pag ganyan, full occupation eh. Nagpatuloy ang nasabing operasyon sa kabila ng mga kritisismo ng iba't ibang international bodies sa kanilang pamamaraan at planong massive displacement ng mga Palestino na inaprubahan ng Israeli Council. Nanawagan naman ng immediate ceasefire ang United Nations upang maiwasan ang dagdag na karahasan at patayan sa mga gagawing pag-atake ng Israel upang makamit nito ang kanilang objective. I must reiterate that it is vital to reach immediately a ceasefire in Gaza and the unconditional release of all hostages, and to avoid the massive deaths and destruction that a military operation against Gaza City would inevitably cause. Well, ito talaga yung mga nakatakda no, sa mga huling araw, yung paglala ng mga kaguluhan, sakit, salot, kahirapan, lahat yan mga tol nakatakda talaga yan Hindi naman natin mapipigil yan Siguro hindi rin inaasahan no, ng Hamas nung sinalakay nila noong Oktubre last year o last year, etong Israel, 'di ba? Sila yung sumalakay noon mula sa ibabaw, no? Bumaba sila tapos pinagbabaril nila lahat ng mga tao dun sa Israel. Simula noon mga tol, digmaan na talaga diyan, gera na talaga diyan Tapos ang dami ng mga naging involved na bansa, 'di ba? Andiyan na yung Lebanon, 'di ba? Andiyan pa yung Iran, which is yun yung pinaka nila yung pinaka big boss nila mga tol. Pero nitong nakaraan, nagbakbaka na rin yung Israel, pati Iran mga tol. Napigil lang nung hinulugan ni Trump ng bomba yung tatlong nuclear facility ng Iran. Pero syempre, andiyan pa rin yan buhay pa rin ng Iran at nagpapalakas pa sila, nagpapalakas lang ulit sila. Pero may posibilidad na pumutok muli yung labanan dyan. Pero sa ngayon,
ginagamit ng Israel itong pagkakataong to para mabawas-bawasan naman yung kanilang mga kalaban kasi matagal na rin nilang kalaban tong Hamas. So ang nakikita nilang paraan isakupin na ng tuluyan etong Gaza. Kaya eto na naman, nakakakita na naman tayo ng mga pagsabog dyan. The decision by the Israeli authorities to expand illegal settlement construction which would divide the West Bank must be reversed. Siyempre ang daming kumukontra, lalong-lalo na dun sa mga Palestino at saka dun sa pro-Palestine mga tol. Siyempre kontra sila dito sa ginagawa ng Israel. All settlement construction is a violation of international law. And in a situation in which we have a Security Council that has been unable to find the necessary consensus because of the divides, the geopolitical divides among superpowers. The UN Security Council has been unable to find the consensus that is necessary to put an end to all these conflicts. So ito yung mga kaganapan ngayon dito sa lugar na to. Actually mga kapatid, maraming gera ang nangyayari ngayon, ang nagaganap. At sana wag nang madagdagan pa. Sana nga mabawasan di ba? Kaya dito sa ating rehiyon mga tol, hindi natin gusto yung nakikita natin dyan, yung mga pagsabog. Kaya nga, lagi kong ginagawa ng reaction video mga tol nakakadalawa na tayo sinasagot lang natin yung mga komento ng ating mga kababayan na tila ba nadadala ng kanilang emosyon. And good thing naman, meron din tayong mga viewers, meron din tayong mga matatalino at mga nag-iisip na mga viewers na naiintindihan nila ang kalagayan ng ating bansa. Dati hindi ko alam. Kaya ang sinasabi ko, bakit itong Taiwan? Bakit to pumapalag? Bakit itong Indonesia? Bakit yan pumapalag? Bakit yung Vietnam pumapalag sila? Hindi naman sila mabuli ng China. Though mas malakas pa rin ang China kumpara sa kanila. Pero kung ikukumpara natin Taiwan, Indonesia, Vietnam sa Pilipinas mga tol, di hamak na mas mahina tayo. Okay? Mahina talaga tayo. At dahil nga naging tropa natin ang China sa loob ng 6 na taon, nung naging presidente si Digong, napasok na nila mga tol. Lahat. Alam na nila kung ano ang kapabilidad ng Pilipinas. Alam na nila lahat-lahat ng kahinaan ng kalakasan ng Pilipinas. Naalala ninyo, di ba? Nalaman natin na may mga Coast Guard, may mga Chinese na nakapasok sa Coast Guard natin. Mas matataas pa yung ranggo kaysa dun sa mga Pilipino. Sa tingin mo yung pamamalagi nung mga yon, walang makukuhang information yon about sa atin? Alam na nila mga tol kung ano ang kahinaan at kalakasan ng Pilipinas. Kaya hindi sila takot sa atin mga tol. Kaya nila tayo nabubulas. Pareho ba ng senaryo yon sa Vietnam at saka sa Indonesia? Baka maraming sikreto ang Vietnam at Indonesia na hindi alam ng China. Pero sa atin, may sikreto ba tayong maitatago sa kanila? Diba? Isa nga sa pinuksa ng gobyernong to ngayon yung Pogo. Diba? Napakaraming mga Pogo dito sa Pilipinas. Diba? Tas ang dami pang pro-China na mga nasa gobyerno din. Siyempre yun, nalalaman nila yung mga insides. Yun ang problema natin mga tol Kaya dapat tayong mag-ingat. Dapat mag-ingat ang ating bansa na wag nang palalain etong tensyon na to kung ayaw natin matulad sa mga nangyayaring gera sa gitnang silangan, sa Ukraine saka sa Russia. Kaya mga tol, lagi niyong iintindihin. Lagi kayong magbantay sa mga balita para lang malaman din ninyo kung ano ang kalagayan ng ating bansa. Alright? So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.